Hello, family, and welcome once again to the Radiance Church Daily Devotions. This is part number 5 of our new devotional series, Christian Character Development. Today's episode is entitled Boldness versus Fearfulness. Ang talata po natin sa pasimula ay Acts chapter 4 verse 31. Ganito po ang sinasabi ni St. Luke. After they prayed, the meeting place shook, and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. Biglang tumapang itong mga Kristiyano na inuusig ng kanilang mga persecutors nang dumating ang Banal na Espiritu Santo. Pagkatapos nilang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, nagpasimula silang magpahayag ng buong tapang. Ibig sabihin, hindi natakot. Puntahan po natin ang ating reflections. Ano bang ibig sabihin ng boldness? Well, boldness is the quality of having the courage to face challenges and pursue opportunities, even when the outcome is uncertain. Ito ay karakter ng isang taong merong tapang at lakas ng loob na humarap sa iba't ibang hamon ng buhay. At gayon din sa mga magagandang pagkakataon kahit di siya sigurado sa kahihirapan nito. So parang yung boldness at saka yung faith magkasama dito, hindi ba? It describes a person who is brave and demonstrates a willingness to traverse the road less traveled and pursue a life that is beyond the normal and ordinary. So, again, ito ay karakter ng isang taong malakas ang loob at pursigidong harapin ang mga lakbay na di kadalasang pinupuntahan ng mga ordinaryong tao. Ang kabaliktaran ng boldness ay fearfulness naman. Ano ba ibig sabihin nun? Ang taong fearful ay yung taong laging nag-anticipate ng failure. Yung ayoko na, wag kong gawin ito kasi baka mag-fail lang ako o delikado yan o baka mapahiya lang tayo. Yun ang konsepto ng taong fearful. Parang yung iba sa atin minsan, di ba? Sometimes, instead of proceeding with the tests at hand, we opt to stand still and maintain the status quo just to avoid the probable negative impact of a particular action. Pero in doing so, we miss plenty of great opportunities kasi nga hindi tayo naging bold. Natakot tayo. Yung pong kawalan ng boldness ay identity issue yan eh. Kung anong tingin mo sa sarili mo, determinant yan ng mga action na mga gagawin mo. Hindi ba? Lagi ko sinasabi, what you believe will determine how you behave. Kapag ang tingin natin sa ating sarili ay mas mababa, hindi natin kaya, mahina tayo compared to others, we tend to back out from the present opportunity for fear of defeat and the shame that could follow. Pag mababa ang tingin mo sa iyong sarili at worry mo wala kang kaya, di ka talaga uusad. So, ang tagumpay ay nasa kamay ng mga taong may lakas ng loob. At kung wala tayong lakas ng loob, mahirapan tayong umusad ng may katagumpayan sa buhay. So tanong, paano ba tayo magkakaroon ng boldness? Paano ba magkakaroon ng lakas ng loob? Ang unang hakbang sa boldness ay lumapit sa Diyos, hindi ba? Sabi sa Biblia, let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and find grace to help us when we need it most. Hebrews 4:16. So ang unang hakbang para magkaroon ng boldness ay lumapit sa ating Panginoon. Nakita niyo po ba yung kwento natin kanina? Binasa natin sa Acts chapter 4. Tumapang sila nung naranasan na nila ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa kanilang buhay kasi lumapit sila kay Lord. Pwede rin tayong humingi ng panalangin sa ibang tao. Sa aklat ng Efeso 6:19, sabi ni Apostle Paul, pray for me too. Ask God to give me the right words so I can boldly explain God's mysterious plan. Pray that I will keep speaking boldly for Him as I should. So, pwede tayong humingi ng prayer sa ibang tao, sa ating mga kapatiran, na tulungan tayo maging bold. Narito pa ang ilang mga kapamaraanan para mag-develop ng boldness. Number 1, know who you are in Christ. Yan na, una sa lahat. Alamin mo kung sino ka sa harap ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. So alamin natin na hindi sa atin nanggagaling ang lakas. Ang lakas o ang tapang ay nanggagaling sa ating pananampalataya sa Diyos. So position muna kung sino ka. You are a masterpiece imbued with godly wisdom and you have something to show or to share. And remember that you know something that some people don't, di ba? So
hindi nila may mga alam ka na di alam ng ibang tao. So manatili ka diyan sa posisyon na yan na meron kang sariling galing. In that sense, mas magaling ka to a certain extent. Not only should you know who you are in Christ, number 2, step out of your comfort zone. Don't be afraid to try new challenges, hindi ba? Embrace unfamiliar experiences. So, laksan mo ang loob mo. Huwag matakot na humarap sa mga bagong hamon sa buhay. Huwag matakot matuto ng mga bagong bagay. Yan ang paraan para maging bold. Number 3, practice courage. Yung pong tapang, ayan, lumalakas tayo o nagigit tayong mas matapang kapag nagpa-practice tayo na maging bold at maging matapang, hindi ba? Kung takot kang magsalita, halimbawa sa publiko, natatakot kang magsalita, makipag-usap ka muna sa konting tao. So, doon pagsisimula yan yung mga maliliit na mga practice. Number 4, start small. Begin with little acts of boldness. Start a conversation, katulad sinabi ko kanina, at pagsimulang sumubok ng mga maliliit na hamon. And then, you progress from there. Number 5, develop strong body language. Make eye contact. Use confident gestures and project a confident self-image. Pag umaharap ka sa mga tao, taas mo ang iyong ulo. Titigan mo sila eye to eye. Makipag-usap ng maayos. Laksan mo ng konti ang boses mo. At matutong tumingin ng diretso sa mata ng kapwa mo kapag nakikipag-usap. Wag, katulad sinabi ko, wag yuyuko, wag lalayo, lumapit at ipakita mo sa pamamagitan ng body gestures mo na interesado kang makipag-usap. So yun lang, be bold. Sabi ni John, for greater is He who is in you than he that is in the world. Mas dakila siya na nasa sa atin. Yan ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo ng Diyos kaysa sa Kanya na nasa sanglibutan, kaysa sa anumang evil force na meron dyan sa ating paligid. So yun po, mag-practice tayo maging bold. Yan ay bahagi ng pagiging mabuting Kristiyano. Yan ay isa sa mga ugaling langit na kaakit-akit at yan ay isa sa mga karakter na dapat nating pag-aralan. Ito po inyong lingkod, Coach Ray Clemente lamang po mula sa Radiance Church, Sydney, Australia. Pagpalain po kayo ng Panginoon habang ina-apply natin ang mga prinsipyong ito. Maligayang araw po sa inyong lahat. God bless you.